Akala ko noon, yung pinakamasakit na yung nawala yung mga kaibigan ko, yung mga kasama ko sa choir. Pero hindi pala. Ang pinakamasakit pala, yung mawala yung tao na nag-alaga sa'yo, nag-aruga sa'yo. Bata pa ako, simple lang naman yung buhay ko. Nakapokus lang sa pamilya namin. Kasi yung papa ko ayaw niya na ma-involve kami, ma-adapt namin yung mga ugali ng mga tao dun sa environment namin. Siyempre, sa squatters area lang kami nakatira. Ganun lang, dun lang kami. Hindi kami natutong makihalubilo sa iba. Kasi nandun lang kami sa loob ng bahay. Kapag papasok sa school, balik sa bahay, doon lang, kasama yung mama ko at yung mga kapatid ko. Hanggang ng isang araw, mabuksan yung chapel dun sa lugar namin at makarating doon yung aming parish priest at naanyayahan ng mga kabataan na pumunta sa mismong parokya namin para mag-attend ng catechism tuwing Sunday sa simbahan. Doon nagsimula lahat. Doon nagkaroon ako ng maraming kaibigan, doon ko nakakilala ng maraming tao. Doon ko naranasan mag-outing sa iba't ibang lugar, mamasyal sa iba't ibang lugar, at kumain sa labas. Tapos tuloy-tuloy yun. For 3 years, ganun yung naging buhay ko. Minsan, hindi na ako umuwi ng bahay, o kaya umuwi man ako ng bahay, gabi na. Tapos doon unti-unti rin napansin ng mga magulang ko na unti-unti nagbago yung ugali ko. Mula doon sa dating masunurin lang na anak, doon ako nagsimulang maging palasagot, lalo na pag hindi nila ako pinapayagan sa mga lakad namin. Doon ako nagsimulang matutong magsinungaling, doon ako nagsimulang matutong maging pasaway na anak. Tapos noon parang dinadasal na talaga nila na sana mabuwag nga yung grupo para bumalik ako, para ma-focus na lang ako ulit sa bahay, na doon na lang ako ulit sa pamilya namin. Hanggang sa nakarating ngayon sa parish priest, yung mga reklamo din ng iba pang magulang na parang yun nga, hindi na masyado nagiging tama yung mga gawain namin. Naglilingkod kami sa simbahan, pero kapalit nun, yung sobrang pagpapakasaya na tipong nakakalimutan na namin yung kanya-kanya naming pamilya. Doon na talagang tuluyan na nabuwag na yung grupo at hindi na kami ulit nagkita-kita. Noong time na yun, yun yung pinakamalungkot na bahagi ng buhay ko. Nawala yung mga nakasanayan ko na for 3 years na mga kasama ko, kalaro ko, sa lahat ng kalokohan, sa lahat ng kasayahan. Nawala yung bigla. Parang ang sakit-sakit. Tapos parang yung mga magulang ko, nagpapasalamat pa sila na nangyari yun. Parang ako sumama talaga yung loob ko kasi iniisip ko, hindi nila iniisip yung kaligayahan ko. Yun na nga lang yung kaligayahan ko, kinuha pa sa akin. Yung time na yun parang nagrebelde ako. Parang inilayo ko yung sarili ko lalo sa pamilya ko kasi naisip ko na
hindi nila gusto na maging may saya ako kasi gusto nilang pigilan yung kaligayahan ko. Hanggang sa yung papa ko, pinipilit niya kami i-reach out. Kahit na walang pera, sinisikap niya na minsan, ipasyal kami sa Luneta para lang magkasama-sama kaming pamilya. Pero ako, pilit ko inilalayo yung sarili ko kasi inisip ko, kung hindi niyo ako pinayagang maging masaya, hindi rin ako magiging masaya sa pamilya natin. Hanggang sa dumating yung point na kinausap ako ng papa ko. Ang sabi niya sa akin, "Nak, kaya ba hindi ka namin magawang ibalik? Kaya ba hindi ka na maano sa pamilya natin? Kasi hindi ko maibigay sa'yo yung mga bagay na naibibigay sa'yo ng grupong yon." Sabi niya, "Hindi ko yun kayang ibigay sa'yo, pero alam mo naman, mahal kita," ganyan. Doon ko na-realize na maling-mali pala ako. Pero nung una, naging matigas pa rin ako. Kasi sa isip ko, kung ako nalulungkot ako ngayon, dapat malungkot din sila kasi sila naman yung nagdasal na sana mangyari yun sa grupo namin eh. Hanggang sa nung time na yun, doon naman naanyayahan na yung papa ko sa Life in the Spirit Seminar sa community. Doon time na yun kasi nagkakaproblema nga siya sa akin, nagkakaproblema din siya sa kapatid ko. Nung maka-attend siya ng Life in the Spirit Seminar, doon talagang nabago yung buhay niya. At kasabay nun, inanyayahan niya kami ng kapatid ko sa Life in the Spirit Seminar din. Naka-attend kaming dalawa nung kapatid kong sumunod sa akin.